Minsan, sinisisi natin si Lord sa mga hindi magagandang nangyayari sa ating mga buhay, pero nakakalimutan nating tanungin at pakinggan kung ano ba yung reason, kung bakit tayo naka-experience ng defeat or loss o kaya naman curse sa ating mga buhay. Dito sa Joshua chapter 7, may isang kwento na hindi maganda yung nangyari. Natalo sila Joshua sa laban. So ang nangyari, natakot sila at na-discourage. Kasi yung inaakala nilang kalaban na sobrang liit at sobrang konti lang, tinalo sila na mas marami sila Joshua. Pero natalo sila nung mas konti at mas maliit. At dahil dito, sobra silang nalungkot. At nag-pray si Joshua kay Lord. Nanong niya si Lord kasi hindi niya maintindihan. Bakit sila natalo sa laban samantalang yung mga laban naman nila before, palagi silang nagtatagumpay. At ito yung lumabas sa bibig ni Joshua. Lord, bakit mo pa kami pinatawid ng Jordan kung papatayin lang din kami ng mga Amorites? Mas okay pa sana kung nagstay na lang kami sa kabila ng Jordan. Lord, ano pang masasabi ko ngayong umatras na sa mga kalaban ang mga Israelites? Mababalitaan ito ng mga Canaanites at ng iba pang naninirahan sa lupaing ito. Papalibutan nila kami at papatayin. Ano po bang gagawin mo para ipagtanggol ang dakila mong pangalan? Dito nag-overthink na si Joshua. Sinasabi niya na matatalo sila, papatayin sila, mapapalibutan sila ng iba pang mga kalaban. Dahil yon sa natalo nga sila at natakot at na-discourage sila. Ganito rin po minsan ang nangyayari sa atin kapag nakaka-experience tayo ng mga problema. Iniisip natin na iniwanan ba tayo ni Lord? Bakit pa tayo dinala ni Lord dito? Akala ko ba mabuti si Lord? Akala ko ba ililigtas kami ni Lord? And sometimes yung nagiging tone ng prayer po natin ay sinisisi natin si Lord. Bakit mo pa ito hinayaang mangyari, Lord? Akala ko ba mabuti ka? Akala ko ba ipagtatanggol mo kami? So, medyo ganun yung naging tono ng prayer ni Joshua. We understand kung bakit ganito na yung naging prayer ni Joshua kasi first time nilang matalo sa laban. Lagi silang sinasamahan ni Lord at never pa silang natalo. At hindi lang yon, 36 na tao niya ang nawala. Ganito na yung nangyayari, nauunahan na tayo ng takot at nag-overthink na rin tayo. So, sumagot naman si Lord kay Joshua. At ito na yung magandang part. Tumayo ka, sinabi ni Lord kay Joshua. Bakit ka nakadapa sa lupa? Nagkasala ang mga Israelites. Inutusan ko silang wasakin ang lahat sa city, pero hindi nila sinunod ang utos ko at kumuha sila ng mga bagay na para sa sarili nila. Ninakaw nila ang mga ito, nagsinungaling sila at tinago nila yung mga gamit. Yan ang reason kaya natalo sila sa mga kalaban. Umatras sila kasi alam nilang sila mismo ang naglagay sa sarili nila sa pagkawasak. Hindi ko kayo sasamahan hanggat hindi nyo winawasak ang mga pinapasira kong bagay na nasa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa mga Israelites na i-purify ang sarili nila sa pagharap sa akin bukas dahil akong si Lord, ang Diyos ng Israel, ay sasabihin ito sa inyo. May mga bagay na nakatago sa inyo na dapat wasakin at hindi kayo mananalo sa mga kaaway nyo unless alisin nyo ang mga yon. So nakita po natin doon sa binasa natin na ang reason kung bakit natalo sila Joshua doon sa laban ay may kasalanan, may nakatagong kasalanan at may utos or command si Lord na hindi nila sinunod. From Joshua chapter 1 to Joshua chapter 6, every time na may inuutos si Lord, sinasabi na instruction kung paano sila lalaban, ano yung mga gagawin, palagi nilang sinusunod yun. But this time, merong isang hindi sumunod at nadamay ang buong bayan ng Israel. At alam nyo, napakabuti ni Lord kasi sinabi niya kay Joshua yung dahilan kung bakit sila natalo. Kasi gusto ni Lord maitama nila, maiayos yung kasalanan, malinis, ma-purify yung mga tao at mag-consecrate para manalo na sila ulit sa susunod na laban. Kita natin doon no, na nagmumukmuk si Joshua, parang sinisisi niya si Lord, bakit kami natalo? Akala ko ba Lord, sasamahan mo kami? Ang totoong reason pala ay dahil may kasalanan. Kasalanan po ang usually dahilan kung bakit ang blessing, ang victory ay hindi natin nakukuha sa ating mga buhay. Kapag po may presence ng sin na tinatago natin at tinatangi sa ating mga buhay, hindi po tayo nabibless ni Lord.
So ano po yung pinagawa ni Lord sa kanila? Sabi ni Lord, Joshua, imbes na umiyak ka dyan at sisihin mo ko, parang ganun, di ba? Tumayo ka dyan. Tama ng pagmumukmok, ito ang gagawin mo. Sabihin mo sa mga tao yung kasalanan at ang gagawin nila para mawala yung galit ko, maglinis kayo, i-purify nyo yung inyong mga sarili. Kasi may binanggit doon si Lord, hindi lang kayo hindi sumunod, nagnakaw kayo, nagsinungaling kayo, at nagtago pa kayo. Ang galing kasi nung nag-pray si Joshua, narinig niya yung totoong reason bakit hindi sila nanalo at bakit hindi sila pinibless. So, hindi mo maintindihan bakit parang ang ilap ng blessing, ng favor, ng victory, maganda rin pala na tanungin natin si Lord. Isik natin si Lord. Tanungin natin sa Kanya, Lord, bakit? Ano bang dahilan? Ipakita mo sa amin yung reason. Kasi totoo namang nagsasalita ang Panginoon sa atin. At kapag nakita niyang sincere yung pananalangin natin, Lord, I want to experience the blessing sa buhay ko. Ano po ba yung humahad lang? Now, may disclaimer po ako dito mga kapatid because it's not always sin. Sometimes, kaya po may inaalaw si Lord na mga problema at pagsubok sa ating mga buhay ay para maipakita yung kapangyarihan niya. Kaya nga mainam na tinatanong natin siya eh. Sa New Testament may nagtanong, Lord, bakit bulag siya? Dahil ba yun may kasalanan yung magulang niya? At ang sagot ni Lord, hindi. Kaya siya bulag kasi para mapakita yung kapangyarihan ko na kaya ko siyang pagalingin. Mailam talaga na naririnig natin kay Lord. Ang dahilan ba kaya hindi ko nare-receive yung blessing is because of sin? O ang dahilan ba nito is because binu-work out ni Lord yung faith ko? Ang dahilan ba nito is because gusto ni Lord ipakita yung kapangyarihan niya dito sa impossible situation ko? And sometimes hindi pa natin agad maiintindihan. Kaya nga alam niyo po ang weapon natin kapag may mga na-experience po tayong hindi magaganda sa ating mga buhay is prayer, number 1, prayer. At ito po, yung salita ni Lord. Kasi dito tayo makakakuha ng promise na magpapalakas sa ating mga pananampalataya. Hope na may panghahawakan ka kasi narinig mo yung word ni Lord. Instruction, kung ano ang susunod mong gagawin. Command, yung mga inuutos ni Lord para makuha mo yung blessing. Overall, ito talaga ang magiging weapon mo against discouragement and against defeat. At kung kasalanan man yung dinidil ni Lord sa ating mga buhay, repent, confess, magsisi at talikuran. At tanggapin mo yung kapatawaran ni offer sa iyo ni Lord. At itama na natin. Itama, isuko ang mali at itama ang ating mga gawi. And ang kasunod po noon, kapag sinurrender natin yung kasalanan natin, inamin natin, nagsisi tayo at tinalikuran natin, guaranteed victory and blessing and favor will follow you. I pray para sa iyo kapatid, marinig mo ang tinig ni Lord regarding your situation and His specific answer para ma-receive mo yung breakthrough, victory, miracles dyan sa pinagdadaanan mo. God speaks and He is just waiting for you to ask Him, to listen to Him kung ano ang next step na tatahakin mo. God bless po.